Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa usapang with high honor. Ah, itong itong recent na na graduation season, ah, nakita natin sa social media, no, na mga parents, ba, masaya masaya dahil sa na-achieve ng mga anak nila, especially yung pagkakaroon ng ng awards na commonly ay with honor or with high honor, no. Siyempre bilang magulang, masaya ka pagka may karangalan yung anak mo sa school, dahil pakiramdam mo parang yung effort mo ay ay parang nagkaroon ng ng hustisya. Lalo na siguro kung ikaw ay ay magulang na talagang kayod, no. Sabihin mong nasa parang hindi kagandahan ng ang ekonomiya mo or estado sa buhay, diba? Tapos biglang sa gitna ng iyong pagpapagal ay na balitaan mong tatanggap ng awards ang anak mo, no? Napakasarap sa feeling. Kasi siyempre awards yun, no? Parang sasabihin mo na wow, hindi lang gumraduate ang anak ko, or hindi lang nagtapos sa pag-aaral, kundi isa siya sa cream of the crop, no? Ngayon, ang tanong, totoo bang cream of the crop? Sa social media kasi ngayon, no, especially diba sa Facebook, parang naging viral ngayon yung usaping with high honor. Bakit, no? Dahil ang napansin ng maraming netizens, including me, no, ay bakit parang halos lahat yata ng estudyante ay with high honor, no? Or sobrang dami ng with high honor ngayon. Ganun na ba kadali makakuha ng ganitong awards, or para bang wala na itong value, or masyado na itong cheap, kaya ganun na lang parang pinamumudmud sa lahat, no? Parang nung araw kasi, no, parang ilang piraso lang talaga sa isang klase, no? 3 lang yung makaka-receive niya, no? First honor, second honor, third honor, no? So, ngayon, hindi ko alam. Kasi wala na yatang grading system to, basta with honor, with high honor na lang, no? Tapos ang daming with honor, ang daming with high honor din, no? After, may mga best in blah 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 pa, oh. Halos parang hindi ko na hindi mo na in short, naging awards oriented ang ating eskwelahan.
ah, naging ano, no, naging meritocratic, no? Pag sinabing meritocratic, from the word meritocracy, eh, ang focus ay yung merit. Parang ang ideology ay merit system, no? Merit. Um, so ngayon ang usapin dito ay unang-una, ah, gaano ka totoo yung mga binibigay na awards tulad ng with honor and with high honor, no? Gaano ito ka legit ngayon? Ah, ayoko na ikumpara-kumpara noon, no? Kasi hindi ko alam din kung gaano ka legit kasi meron nung araw, although konti lang yung nakaka-receive ng ganito, hindi meron din at meron na nakaka-receive ng award nung araw na hindi naman talaga deserve, no? Ah, so even so, yung mga ano, no, karamihan din nakaka-receive ng araw talagang deserve kasi konti lang naman, hindi naman talaga gaano karamihan bawat section. Sa ngayon hindi mo malaman, although syempre, no, pagka nakita mo sa mga Facebook post, no, with high honor, okay, sige, congrats, no, congrats tayo, di ba? Hanggang sa mapapagod yung kamay natin, congrats, di ba? Congrats. Doon mo mapapansin, teka lang. Pero kaya alam mo, yung mga sinabihan mo ng congrats, di ba? Alam mo kung deserving, di ba? Ay, alam ko talaga itong batang ito, matalino to, di ba? Hindi mo masabing hindi legit yung ano yung mga bibigay na with honor. Pero syempre, ikaw, pag kailan mo talaga yung mga dumadaan dun sa feed mo, meron ka mapapansin na, teka muna, nakakagulat to. Hindi ko akalain na nakatanggap to ng honor, no? Pero syempre, hindi ka rin makakapag-judge, no? Malay mo, di ba? Ina-underestimate mo, akala mo walang alam, pero talaga palang may itinatago, no? Hindi natin malaman. So, mahirap mag-judge, no? So, ang kailangan na lang natin ay maging happy dun sa mga especially sa mga kakilala natin o kamag-anak, no? Mga naka-receive ng mga awards, no? Okay, walang problema, hindi naman tayo dapat maging madamot doon, no? Dapat maging masaya tayo kasi kahit paano, no? Kahit ako, nararamdaman ko rin nila yung feeling nila na masarap ng ng merong anak na naka-receive ng gano'n. Kasi kahit ako, meron din akong anak na nakaka-receive ng ganyan. Yung panganay ko, nung araw, mula kinder, no? Palaging first honor yan. Nung araw, wala pang with high honor or with honor with high honor. First honor pa, second honor, third honor, no? Valedictorian, no? Mula kinder, palaging first honor yung anak ko, no? Until, such time na nauso yung mga with honor, with high honor. So, with high honor siya. Ako, with highest honor pa yata. Hindi ko na matandaan, no? Parang meron yata with highest honor. With highest honor yata yung na-receive ng anak ko. Pero, kasi palagi ngayon, ito, no? Oo, sabihin natin, okay, may mga deserve talaga, no? Pero gaano ka legit yung pagbibigay ng awards? Kasi sa sobrang dami ng mga, kahit sabihin mong may mga nakikita ka pa dyan na parang hindi naman ito deserve, pero naka-receive ng award, mahirap i-judge kasi malay mo dahil minsan yung akala mong
wild card yung pa pala yung nagcha-champion, di ba? Parang hindi may kaya lang yun nga gaano ka legit kasi sa dami talaga nila hindi mo mahalaman kung sino yung deserve at hindi deserve. So therefore, bakit dumami? Bakit dumami? Okay. May mga may mga opinion na nakikita ko sa pakikipag talastasan at diskurso sa ibang tao, especially sa social media. May mga may mga obserbasyon na kaya daw dumadami ang nakaka-receive ng awards ay dahil ang mga teacher ay gusto parang parang pagbibigay daw ng pabor sa mga parents ito. Ngayon, bakit bibigyan ng pabor mga parents? Unang-una, pwedeng sabi raw, close, Sabi naman ng iba ay para hindi masyadong magreklamo yung mga parents, Or ikatlo, para lang maging masaya ang mga parents. Dahil siyempre, hindi natin alam kung bakit kailangan pasahin yung parents. Pwedeng dahil sila yung naghihirap para sa mga anak nila o para hindi na magreklamo. Yung ganun So, kaya may mga opinion na lumalabas na parang nagiging parent-oriented yung eskwelahan. Kaya sinasabi tuloy na iba, bigyan nila ng award yung mga parents. Kasi parang sila pa yung estudyante, especially mga stage parents, so ganun, so kung ganyan yung yung umiiral, kung totoo yan, kasi ako bilang magulang, hindi ko masyadong kilala yung mga teacher na anak ko, pero nakaka-receive yung anak ko ng nung mga first honor lagi, tapos inilalaban sa mga competition, mga quiz, art, etc. Nagugulat na ako, ma-attend ako sa mga ganun. Kaya hindi ko masabi na ano sila sa akin, parang gusto nila akong bigyan ng pabor, Maaaring yung misis ko. Pwede, kasi dahil yung misis ko palagi nasa eskwelahan. Yan yung nanganak siya doon sa bunso ko. Bihira siya sa school. Doon medyo parang nag-deteriorate yung bilang ng awards na nare-receive ng anak ko. So, pwede may factor, may factor, pero hindi ko na malaman kasi kung dati nung araw malaman mo kung mababa dahil first honor, pagbaba, second honor. Nung lately, with honor, with high honor. Hindi ko na malaman kung nalaman ko na lang hindi na naiko-compete yung anak ko sa ganito, sa ganyan, at iba na. Tapos parang nagsisimula nang magkaroon ng yung anak ko, yung parang depression dahil parang may frustration siya sa school, bakit ganito, ganyan, parang siguro sa mga exam is bakit ganito yung nakukuha niyang grades, ganyan. So, pwedeng totoo yung sinasabi na iba na baka
baka naka-focus yung parents doon sa mga magulang na pwedeng magreklamo sa kanila. Kaya bigyan nila ng pabor para hindi na magreklamo o pasayahin pamamagitan ng ganyan. Hindi ko alam, mahirap i-judge. Hindi ko alam. Ang sa akin lang ay this is my take. Importante ba ang awards o merit sa kabuuan ng education system natin? Nakakatulong ba ito para maging edukado ang anak natin o mga bata? Bago ko sabihin, bago ko sagutin yung tanong ko, magbibigay na lang ako ng ng isang senaryo, no? Bilang sagot sa tanong ko. Sige, dumami yung with honor, with high honor sa panahon ngayon. Dami talaga. Okay. Tumalino ba yung mga anak natin? Nakatulong ba ito? Kasi sobrang dami, buong Pilipinas. Dapat yan mag-reflect doon sa pagtaas ng antas ng education system natin. So kung tumaas ang antas, nakakatulong. Kaya lang itong recent na na result natin sa Philippine parang international student assessment ba to? Basta PISA, sa PISA. Kulelat ang Pilipinas. Kasi recent na result yan. Kulelat ang Pilipinas. Pero ang daming with high honors. So, doon pa lang, kung nakakatulong yung pagbibigay ng awards, it should reflect. So, ngayon, ang tanong dito, hindi na to sa mga parents o sa mga sa mga estudyante. Sa DepEd na to, effective pa ba ang merit system para i-educate ang mga bata? Kasi sa sa Japan, alam naman natin na mga napaka-edukado ng mga tao, mataas ang antas ng edukasyon nila. Dami nga nilang na-imbentong mga teknolohiya. Hindi pa uso internet. Electronics boom. Kita mo, nag-produce ng maraming magagaling na inhinyero at inventor ang Japan, di ba? Hanggang ngayon, makita mo kung gaano ka creative at kagagaling magtrabaho ang mga Hapon. After World War II, nakita mo kung paano umunlad yung lipunan nila. At nung bata ako talaga, walang mga social media pa noon. Kita mo, mass media pa noon. Litaw na litaw sa buong mundo ang Japan. Kasi noong araw, mass media, hindi social media. Hindi ka basta-basta magbabiral kung hindi totoo yung mapapansin sa'yo. So, bakit sa dinami-dami ng bansa, Japan yung napapansin pagdating sa edukasyon? Kaya nga, bata pa lang ako, mahanga na ako sa sa mga Hapon. Dahil sa galing nila, Kaya nga dumami yung mga mga nag-aaral na mga engineer sa science at iba pa, dahil sa inspirasyon na yan na nakita ng mga tao nung araw sa mga Hapon, diba? Hanggang ngayon ganun sila. Pero nakakagulat at nakakamangha
na sila wala palang mga exam mula simula ng pag-aaral hanggang mag-grade 4, no? Dahil ang kinukultivate sa kanila character, no? At hindi para maging kabisote. Hindi sila para bang binubudol doon sa isang ano, no, sa isang reward, no? Kamukha nung halimbawa, no, sa aso, di ba? Paano mo turuan yung aso, di ba? May tinatawag na classical conditioning, no? Kaya natututo yung aso, naging turuan kasi gumagamit ka ng classical conditioning. Ano yung classical conditioning, no? Meron kang ano, no, meron kang reward na binibigay ito sa aso. Pag ginawa niya isang bagay, pinapakain mo. Kaya pag meron kang ginawang senyas, alam ng aso na may papakain ka. Kaya yon. Okay. Pero naiintindihan ba ng aso yung ginagawa niya? Halimbawa, no, nagsasayaw siya, no, pinagsasayaw yung aso. Sasayaw siya, pero sa totoo, ang nasa isip niya, hindi yung art ng pagkasayaw o hindi yung ano, no, hindi yung kabuuang ginagawa niya. Hindi niya naiintindihan kung anong ginagawa niya. Ang nasa isip niya, yung reward na ibibigay sa kanya. So, classical conditioning. So classical conditioning din yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya lumalabas, ba? Para mag-aral ng gusto yung mga bata, no? Sige, bigyan ng award, no? With honor. Sige. Yung mga bata hindi maintindihan yan. Mga magulang nakakaintindi niya na maganda pa lang may award, no? Sige, wow, sige. Kaya ipupush ng mga magulang yung ano. The point na talagang parang nade-deprive na yung mga anak doon sa pagkabata nila, no? So sige, sunog kilay hanggang sa wow, test. Ngayon dahil sa kagustuhan magka-award talagang dapat ipasa yung test, no? Ngayon para ipasa yung test, review, diba? Diba? Alam nyo naman yun na pagka-test na, diba? Maraming kakabisaduhin, diba? Pero after test, naaalala mo pa ba yung pinag-aralan mo? So kadalasan hindi na, diba? So kasi nagiging kabisote tayo. Bakit? Kasi ginagawa natin yung pag-aaral for the sake na pumasa sa test. So kasi yun yung reward, eh. Dapat pumasa ka sa test. Pag pasado ka, karangalan yun. So yun. Pero sa Japan hindi, eh. Ang kinukultivate dun, eh, character, knowledge, tsaka skills, no? So talagang matututo ka. So halimbawa tinuruan ka ng ano, no, ng mathematics, no? Dito sa atin, no, sasabihin yung formula tapos exam, di ba? Doon ano, nauunawaan ng mga tao bakit nila kailangan pag-aralan yun, ano? Kasi naintindihan nila kung ano yung gamit nun, no? Nagagamit nila pala yun sa ano, no, sa pagko-compute ng isang technological process, no? So halimbawa, no, may formula palang ginagamit para computein yung ano, no, yung mixture ng isang chemical dito na ginagamit sa pagkain o sa etc. O math of investment na yung mga percentage eklat na yan ay yung pala ginagamit yan sa costing, sa costing para pag may negosyo ka, yan, nakukuha mo yung percentage ng ano, no, ng ganito ganyan. So nauunawaan nila, no? Pero sa atin pinapakabisado, the formula of blah 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 is, no, raised to the power of ek. Tapos so kasi yun nga, merit system, no? Meritocracy. Yan, yung ideology, meritocracy. So in short, no, hindi nakakatulong according sa result ng PISA. Kulilat tayo, bansang Pilipinas.
pagdating sa international ranking. Wala pa nga yung result na yun, no? Parang a few years ago, bagsak din ang Pilipinas sa reading comprehension. Yun. Pero ngayon, with high honor. Ang dami, with honor, with high honor. So, ngayon, importante ba? Importante ba ito? Kasi ngayon, sa sinasabi ko tungkol sa Japan, parang no, para sa kanila hindi hindi ganun ka-importante yung awards. Bakit ang mga Pinoy? Bakit ganun? Bakit ganun tayo ka gigil sa mga awards? Siguro may problema tayo sa sa kultura, no? Maaring ito ay isang mental health issue na social ang scale, no? Panlipunan ng scale niya. Bakit, no? Kasi parang parang kung sa isang tao, no, sa isang individual, no, malalaman mo yung isang individual kung may insecurity. Gustong magpapansin, no? At dahil gusto magpapansin, gusto ng atensyon. At yung object of attention lagi ay kailangan niyang purihin siya ng iba, ng tao. Diba? Sa isang individual, tignan mo, no? Kapag ka merong mental health issue yung tao, for sure, may insecurity. At ang insecurity na yun ay yung, parang kakulangan. Napakaraming kulang sa kanya. Kaya, hinahanap niya yun sa iba. Humihingi siya ng atensyon at pagpupuri. So kaya ang gagawin niya ay gagawa siya ng paraan lahat para sa ganun purihin siya or i-praise naman siya. So siyempre yung mga papuri ay may iba't ibang forma, di ba? Nandyan yung sabihin mong, uy, ang galing-galing mo, uy, wow, ganyan. Tapos, maraming salamat at nandiyan ka, kundi dahil sa'yo, ganyan, mga appreciation. Ngayon, siyempre, sa mga formal setup, ang formal appreciation ay yung pagbibigay ng awards. So, ngayon, in social scale, large scale, mental health issue, sakali. Bakit ganun kaatat ang tao sa award? Andiyan pa nga yung pinapakita na hindi, siyempre reward ito sa mga magulang na may hirap, no? Tulad ng isang magsasaka, grabe, tsaka karpentero, sa gitna ng pagkatrabaho niya, naka-receive siya ng parang dumating yung anak niya, ibigay sa kanya yung medal o tie. Ito na, para sa ito. Happy. Ganun yung yung moment na iniisip natin. Kaya importante daw yung awards. Pero marami naman ako naririnig, no, na mga galing sa hirap. Sinasabi nila na, anak, mag-aral ka mabuti, no? Huwag ka mag-alala, no? Kung wala kang mga natanggap na medalya tulad ng iba. Ang importante sa akin ay natuto ka. Ang importante sa akin ay balang araw ay hindi ka maging tulad ko na ito lang ang naabot at gusto ko ay malayo marating mo.
Dahil ikaw ay marunong, marami kang alam, marami kang kasanayan, kaya kahit saan ka magpunta, kahit wala ako, tatayo ka sa sarili. Kaya yun lang yung importante sa akin, matuto ka. Hindi importante sa akin kung ano man ang natanggap mo sa eskwelahan o hindi. Sapat na sa akin na makapagtapos ka ng pag-aaral. Marami ako narinig na ganyan. Actually, kahit ako yan din yung opinion ko. At sinasabi ko din sa anak ko yan. Although sinasabi ko sa anak ko, siyempre, pursue excellence. Pero, hindi ko sinasabi sa anak ko na ang excellence ay masusukat sa award. Ang excellence ay masusukat yan sa kung paano mo best na ginagamit yung kaalaman mo at skills mo sa mga uncertain events na hihila sa'yo pababa pero pilit kang tatayo. At sa mga moment na mga hindi inaasahan, nagagamit mo yung natutunan mo sa buhay. Yun yung excellence. Ibig sabihin, when the going gets tough, the top gets going. Yun yung excellence. Hindi yung top, yung hindi maging top notcher. So, ang ang goal ay maging on top of the situation at hindi maging top sa iba o angat sa iba. Kasi kung ang goal mo ay maging angat sa iba, ang goal ng iba ay magiging angat din sila sa iba. Maghihilahan ang bawat isa pababa. Kaya pagdating sa trabaho, dito sa Pilipinas, uso ang hilahan pababa. Dahil ang naging ideology ay meritocracy. Maging angat sa iba. Kaya hihilahan tayo pababa. Kaya yan ang yan ang nagiging kabuuang pagkilala sa mga Pinoy. Crab mentality. Bakit? Dahil sa ideology ng meritocracy. Nalitaw sa ating education system. Yun lang po. Hanggang sa susunod na episode. Ito po si Mike Kanyahan. May the force be with you.